Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning! Good morning, baby Toby! Uy, kamusta naman ang weekends mo? Maayos naman. Ang weekends natin ay pinagpala. Ay, pinagpala as in madaming pera. Grabe naman. Pag maraming pera, pinagpala agad. Uy, bakit? Pag pinagpala, maraming pera agad. Blessing! Oh. Blessed. Blessed ang ating Oh, weekend. diba? Pero hindi ibig sabihin nun ano. Alam mo kasi, nakita ko kasi story mo. Oo. So may racket ka. Oo. Nasaan na porsyento ko? Bakit? Manager ka ba? Ganun talaga. Ano to? Ikaw nga yung nilibre ng kapatid mo. Nakita ko rin Oo story nga mo. Nagulat nga ako. No? Nakita ko yon, kala mo. Alam mo yung kapatid ko, natutuwa ako. Oo. Kasi unang-una nung Biyernes, no? Oo. Unang beses namin siya nakita, naka-nurse, naka-uniform niya pang nurse. Okay. Ako, Ang tsaka saya. yung kuya ko. Oo. First time namin siya makita, tapos nagtinginan kami ng kuya ko. Sabi namin, first time ko namin nakita na ganyan na. Parang natuwa kami kasi iba yung feeling eh, di ba? Oo. Tapos kinabukasan ng libre yung kapatid ko. Tapos may pa-milk tea pa. Oo. Paano ba naman? Pinakita sa akin yung yung laman na titira sa bank account niya. Okay. Sabi ko, oy, kulang pa yan. Dagdagan natin yung libre mo. In fairness, ang sarap sa pakiramdam, no? Kapag Oo. yun, tipong pinagtulong-tulungan ninyo magkakapatid na Diba? makatapos, ganyan. Ngayon naka-uniform na, tapos parang living the dream. Ganyan. Tapos manlilibre na sa inyo. Oo. Ay, yun sarap-sarap naman. Ang saya. Talagang sinulit ko talaga yung libre niya at binubudol ko pa siya nung kinabukasan nung Sunday pero hindi na nagpabudol. Pero ang dami ng pizza ha, nakita ko. Ang dami, oo. Kasi syempre, sabi ko, uy, dagdagan mo yan. 2 pizza, tapos meron pang basket ng Mojos. Ang Tapos saya. may pasta pa. Tapos may milk tea pa. Ang saya. Oy, pumawi ka dyan kapag nakaluwag-luwag ka. Ikaw Oy, naman yung manlibre. Siya naman niya yun. Tapos na ako Sabagay. dyan. Tapos Oo. babawi na. Alam mo, yung kapatid ko na yan, sabi sa akin, Kuya, fast food ka naman. O, hindi nagpapaganon ako. Kuya, pa-fries ka naman. O, sige, magpapaganon ako. Isang sabi lang nila sa akin, nagpapaganon ako. So isasabi na sa'yo, ngayon- papaganon ka agad? Oo. Hindi, ibig sabihin nalilibre ka agad. Nalilibre ka agad. Oo. Kasi Oo. syempre ako naman kasi, gusto ko sa mga kapatid ko, binibigay ko rin naman yung gusto nila. Ay, totoo. Kung gusto Masarap nila sa ng fast pakiramdam. food, sige, bili tayo fast food kung meron naman. Pero kung wala, edi pass muna tayo ngayon. Tiis-tiis. Oo, tiis-tiis muna. Lalong-lalo na sa mga pamangkin ko. Oo. Dati, di ba, nauso sa isang fast food yung BTS na na merch, di ba? Okay. Meron doon na na nuggets tapos BTS Oo. yung lalagyanan. So yun, sabi nila sa akin, Tito Andrew, pa-BTS ka naman. O sige, gusto nyo ba? Okay. Sabi, tas meron parang isang pamangkin ko nagsabi na Tito, parang gusto ko po ng kape ngayon. O sige. Pamangkin kape. Ilan taon na ba yung pamangkin? Di man kape na na nagpa-frap naman. Ganun. Frap. Oo, Okay, frap naman. So ayun, edi sige, ibigay natin. Siyempre mahal ko sila di ba? Bigay hilig. In fairness. Oo. Tapos ngayon, kapatid ko na nga ako naman ang spoilin mo. Ikaw naman Oy, yung ako libre. naman ngayon mambubudol sa'yo. Ako naman yan manghihingi. Ngayon, binubudol ko siya ng isa pang espada. Okay lang. Kung kaya naman din. Pero syempre, alam mo yung limits, di ba? Hindi. Syempre, ano ka ba? Syempre, nagsisimula pa lang yung kapatid mo. Siyempre, alam ko naman yun. Oo. Siyempre, Oo. galing din naman ako sa ganyan, di ba? Hindi ko Oo. naman naaabusuhin. Siguro ngayon, inaabuso ko siya. Kasi karaniwan naman sa atin ganun, di ba? Kapag first sahod natin, or hindi naman Katuwaan, mga ganyan. first, second, or third sahod, no? Oo. Parang, sige, manlilibre tayo. Ito pa yung face ng libre na face eh. Oo. Manlilibre ka sa mga pamilya mo, di ba? Yung iba pa nga, inuubos nila yun sa mga tropa, sa pamilya, di ba? Lahat mismo ng sahod nila inuubos. Kapag first sahod, hindi yan sinasarili. Kapag first sahod, dapat i-share mo yan. Hindi naman natin sinasabing ubusin mo, pero dapat a part of that, yung first sahod, binibigay talaga sa pamilya at sa mga close friends. Yes. I mean, hindi binibigay, pinang-titreat. Kasabihhan yun eh. Para daw maluwag yung daloy ng pera. Yun yung nakasanayan natin Oo, lalong-lalo sa nung mga matanda. Hindi ko nga alam minsan, naiisip ko,
pang ano lang yun pang kanting lang, parang pambudol lang din sa'yo na manlibre ka. Ewan ko dati siguro ganun yung mindset ko. Oo. Kasi ayun, parang ganun yung naisip ko. Pero sa akin naman, willingly naman ako manglibre. Oo. Willing naman ako manlibre kasi syempre blessing naman to Oo. First sahod naman to. Pero yun, at some point, di ba, parang iisipin mo, teka, parang sinasabi lang ata nila to para malibre ko sila. Para mabudol. Para mabudol ka. Pero at the same time, gusto mo pa rin magpabudol kasi nga naman, di ba, blessing nga yun, first job mo, di ba, first sahod mo, di ba? Parang gusto mo rin talaga manlibre, di ba? Parang pasasalamat ba sa Oo. mga nagmamahal sa'yo, sa mga tumulong sa'yo, di ba? Ako, ewan ko kung ginagawa mo to, Baby Tobes. Pero pag nakakaluwag-luwag ako, lalo na kapag, basta yun, pag nakakaluwag-luwag, a part of that, tinatago ko, tapos a part of that, pambayad ng bills. Pero merong certain percentage na pang kawang gawa. Kawang gawa? Paano kawang gawa? Ano siya, pambalik sa mga tao, yung pang-share. Tama. Kahit ano pa yan, kahit siguro mga 5% lang or 3% nung kinita ko, ganyan. Lagi yung meron para sa mga, alam mo yung mga nadadaanan ko, ganyan. Hindi kaya bibilang ko ng pagkain yung mga makikita ko, ganyan. Tapos kapag tinanong nila, or ma'am, para saan to? Maraming salamat po. Sasabihin ko sa kanila, na-bless kasi ako. Kaya pay it forward, i-bless mo rin yung ibang makakaya mong blessan. Ganon. Basta nire-remind ko sila na na-bless kasi ako. So please pay it forward. Alam mo, nakita ko yun, nakuha ko yun doon sa mga napapanood natin sa videos ng Facebook na parang mayaman sila. So tutulungan ko yung first tao na tutulong din sa akin. Yes. Ganyan-ganyan. Parang social experiment. So kahit pa paano kasi may advantage yung nanonood tayo ng mga ganun Kasi ay teka lang, kaya ko rin naman gawin to. Why not do it sa sarili ko dito sa kaya kong level. Tama. 'Di ba? So pay it forward. Kapag nabe-bless kasi ako, naniniwala ako, Baby Tobes, na kapag nabe-bless tayo, dapat sinishare natin yan sa iba. Actually. Hindi yan para itaas yung lifestyle mo, ganyan. Binibless ka ng Lord para makatulong sa ibang tao. Ako hindi man ako nakakabili ng sabihin natin ng mga pagkain. Pero ako pag ako naman, meron akong nakakasalubong na, alam niyo na, nanghihingi ng barya-barya, nagbibigay ako. Oo. Kasi syempre ako, wala naman ako nasaktuhan na fast food or hindi naman kaya kahit na anong karinderya para mabilhan ko. Oo. Kaya yun, ako nagbibigay kahit na sabihin natin 10 piso, 20 pesos na coin, di ba? Pwede nagbibigay ako ng ganun. Pero meron pa nga one time nakasabay ko siya sa elevator. Diyan sa may Santolan. Okay. So sabay kaming naglakad papunta dun sa may Dex Centrum dyan, sa may Annapolis. So ayun, nakausap ko siya, then okay naman. Kasi yun, sabi niya sa akin, kapalan ko na ang mukha ko meron ko ba dyan konting So nagbigay ako, ganun, 100. Oo, kasi di mo alam kung anong pinagdadaanan ng taong yun. Tsaka mararamdaman mo naman yan, Baby Tobes, kapag binubudol ka lang or bluff lang to ganyan. Tsaka nakita ko naman yung anak niya rin. So ako, lalo lang sa anak niya na bata pa lang, di ba? Tapos naglalakad-lakad sa ganun, di ba? So yun, ako, nagbigay na ako. Di ba? Kasi syempre, nung time kasi na yun, na-bless din ako nun. Oo. Yun yung madaming nangyari sa akin. Nakatanggap ako ng panibagong trabaho. Oo. Tapos tumaas. Alam mo na, di ba? Blessing. So yun, it's time for me to give back naman din. Totoo. Diba? Kahit na papaano, kahit na konting tulong lang naman, di ba? Kasi Oo. syempre, siguro para rin mas mabless ka pa sa mga susunod. Ako kasi naniniwala ako, Baby Tobes, and para sa mga nakikinig na rin sa atin, yun nga na, yun yung, malay mo kasi, yung maliit na binigay mo sa kanya is malaking bagay na makakapagpabago na sa buhay niya. Yes. 'Di ba? Minsan kasi sasabihin ng iba, ang laki naman ng binigay mo, 20, ganyan dapat nga magtrabaho yan. Hindi mo naman alam kung anong pinagdadaanan yan Tama. Tsaka malay mo yung 20 na yun yung rason para makakain na siya finally sa araw na to after ilang araw. Kasi isipin mo, Diba? sa halagang 20 pesos may mabibili ka na yan Oo. Like for example, may kanin naman na tig sa 10 piso or 5 piso. Oo. Di ba? O tapos yung sabihin natin 15 pesos na na ulam. Shanghai, magkano ang Shanghai? May mga tigda 2 piso, 3 piso na di ba? Shanghai. Pero sabihin natin 5 pisong Shanghai. Oo. Merong ganun na Shanghai, di ba? 5 piso. So 3 Shanghai kaagad yun. Oo. O, di ba? So sabihin natin 2 Shanghai. Oo. Tapos 5 piso na na sabihin natin ice tubig or hindi naman kaya yung palamig, di ba? Gulaman. Sa mga convenience store kaya, Baby Tobes, yung mga budget meal doon, may 25 doon. Wala na. May 25? Meron yata. Uy, Yung iniinit nila, yung kulay green yung lalagyan. 25 yun? Feeling ko, doon ka kakain mamaya.
wala ka ng pera. Hindi, may mga ganun 50, ganun. Ewan ko mga 35, 45 yata. So, yun lang ang tip namin sa inyo ngayong umaga na to bilang usapang blessing kasi. Tsaka napansin mo, kapag sobrang, alam mo yun, higpit ng hawak mo sa pera, ang higpit din ang dating sa'yo. Actually, oo. Pero kapag parang maluwag lang, nagbibigay ka, ganyan, hindi masyadong mahigpit yung pagkakahawak mo, di ba? Hindi nasasakal yung bulsa mo. Magaan din yung yung hawak madali din yung pasok ng pera sa'yo. Pero minsan kasi hindi mo maiwasang hindi mahigpit yung hawak mo eh. Kasi kung hindi mo hihigpitan, mawawalan ka kasi limited din naman kasi yung yung pera mo eh. Oo. Siguro naghihigpit ka lang kasi nga limitado lang yung pera mo. Oo. So ngayon naman kung hindi naman ganun kalimitado yung pera mo, sabihin natin na blessed ka, 'di ba? For a month, 'di ba? Pag nakakaluwag-luwag. Nakakaluwag-luwag. Oo. Saka natin alam niyo na, hindi ganun kahigpit yung hawak natin sa pera. Pero alam mo, Baby Toby, iba din yung blessing kapag ikaw walang-wala ka na. Tapos Actually, yung konting meron ka is itutulong mo sa iba. Ilang beses ko na kasing napagdaanan na walang-wala ako. Ako din eh. Alam mo yung eto Oo. kapag kasi nagbabiyahe ako, Oo. merong mga sumasakay doon sa bus Oo. na sabihin natin humihingi ng tulong. Totoo. Hindi ko alam kung totoo o hindi. True. Yung may sakit daw yung anak nila, yung asawa nila, minsan kasi pampagamot, modus na diba? lang eh. Oo, gusto mong maniwala na modus, pero what if totoo? Totoo, di ba? Diba? So ako, kahit na, sige, iisipin ko lang totoo to. Diba? So nagbibigay ako kahit na sabihin natin 10 piso, 20 pesos. Kahit na yung 20 pesos na yun, part yun ng pamasahe ko. Kasi kapag kasi ako namamasahe, kapag ako nagko-commute, pinimake sure ko na sakto oo. yung pamasahe ko. Oo. So sige, bahala na, ibibigay ko na sa itong 20 pesos ko kasi bahala na ako mamaya. So pagkabigay ko, sige, go. Tapos minsan naman, pag may mga nagtitinda ng like for example, pastillas, Yan. tapos ballpen, ballpen. Kalamitan ballpen, kahapon lang bumili ako ballpen, Oo. sign pen. Oo. So yun, 10 piso, 15 pesos or 20 pesos na sign pen. So yun, bumibili ako ng ballpen. Kaya naman yung mga ballpen dito na nawawala, ballpen ko na yun. Ay, nasaan? Okay? Yung puti na ballpen dito, ballpen ko nawala na ngayon, di ba? Oo. So yun, doon siya nanggagaling, So ako parang, sige, kunwari totoo na lang or hindi naman, kaya hindi ko na lang iisipin na modus to or hindi naman kaya sindikato or whatsoever, di ba? Oo. Ako, look forward na lang ako dun sa bright side. Titingnan ko lang yung bright side noon na yung positive side na lang na sige, kailangan niya to. Oo. Sige, tutulong ako, bibili ako. Sige, kahit na may ballpen pa ako sa bag ko, tutulong pa rin ako. Yun. Pero alam mo, minsan kasi dapat i-limit din natin. Yung tipong dapat nga may condition ka sa sarili mo kung kailan ka magbibigay. Kasi hindi natin napapansin, minsan Baby Tobes, natuturuan na natin silang umasa or dumepende sa Ayun na nga. atin, di ba? So hanggang kailan or kung hanggang saan dapat yung pagtulong natin? Oo. Yun yung tanong dun eh. Oo. Kasi tayo, di ba, iisipin natin, tutulong ako kasi mabibless ako di ba? So hanggang kailan? Yun nga, wag na tayo Hanggang lumayo. Sa pamilya na lang. 'Di ba? Sobra kasing natin yan eh. Ganap natin yung mga Pilipino, 'di ba? Hangga't kaya mag-share, hangga't kaya magbigay, magbibigay yung mga nakaka-LL. Tama. Pero hanggang kailan? Kasi minsan natuturuan natin sila kung paano maging tamad at hindi na tumayo sa sarili nilang paa, hindi na maghanap ng trabaho. Oo. Masa na lang. Siguro ang problema na dito nun is doon sa sa humihingi ng tulong mismo. Kasi syempre 'di ba, kung ikaw palagi kang aasa, kunwari ikaw ate kita, 'di ba? Kung palagi akong hihingi sa iyo, Yun nga. parang 'di ba ako nahihiya sa iyo? Na ikaw may buhay ka rin naman. Totoo. Tapos may binubuhay kang pamilya, 'di ba? So ako, aasa na lang ako sa iyo. Oo. So parang kung hindi ko maisip 'yon, anong klase akong tao? 'Di ba? So yun. Siguro may dito, may problema dito, yung kailangan maka-realize na kailangan ko rin gumawa is yung nanghihingi. Humihingi ng tulong. Alam mo, may kikwento ako. May ganyan akong alam na na kumbaga similar story. Itong bunso nila, for the longest time, tinutulungan nila ng tinutulungan. Kasi syempre, baby boy, Yes. ganyan. Pero growing up, ngayon na may pamilya na yung baby boy na yun, sila na yung nahihirapan, yung mga kapatid na yung nahihirapan. Kasi itong baby boy, hindi siya tumatagal sa mga trabaho. Naku po. Kasi hindi siya sanay na inuutusan siya, hindi siya sanay na meron siyang deadline, ganyan. So, hindi nila alam ngayon kasi may pamilya na eh. So, paano ngayon mabubuhay yung mga anak? Diba? Syempre, pag nanay lang yung may trabaho, hindi rin naman sasapat. So, in the end, alam mo, sila din yung nahirapan. Tama. Kasi hindi nila naturuan yung bunso kung paano i-unleash yung best self niya. Yung best version ng self niya. Kasi kinradle nila ng, 'di ba? Talagang
binaybi nila ng binaybi. Usually kasi pag mga bunso yun yung mga spoiled eh. True. Usually, hindi ko naman Usually. sinasabi lahat, di ba? Oo. Pero yun, kapag bunso kasi minsan talaga ini-spoil talaga natin yan eh. Kung ano gusto, kasi siya yung pinakabata eh. Oo. Di ba? Kung ano yung gusto, ibibigay natin, di ba? Hindi natin papahirapan, hindi maghuhugas ng plato, maglilinis True. ng bahay. Hindi ko naman nila lahat, no? Pero Oo. may iba. Oo. Kaya ayun, siguro pagtanda nila siguro, hindi nila alam kung paano mag-stand up for themselves, di ba? Oo. So ako alam ko minsan spoiled ako sa bahay, Oo. pero kinailangan ko talaga, pinush ko talaga sarili ko na hindi ako hihingi ng tulong sa iba. Totoo. Kasi ang mangyayari kasi niyan, mas sanay ako na may tutulong sa akin. Oo. Pero what if wala nang tumulong, di ba? Uy, totoo. Paano ka na? So kaya ako hangga't maaari no, kakayanin ko yung sarili ko. Pero kung hindi naman talaga hindi ko na talaga kaya no, sa ako hihingi ng tulong. Diba kasi minsan kasi ang nangyayari, pride na lang kasi yun eh. Oo. Diba pride na lang na hindi ako hihingi ng tulong sa iba. Pero kailangan mo na ng tulong, diba? Wala namang masama sa paghingi ng tulong. Oo naman. Pero wag mo lang sasanayin It yung sarili makes you mo. more human nga eh. Yes. Diba? Yun, at saka, alam mo, meron din akong isa pang alam na etong pamilya na to, mayaman sila. Ngayon, yung mga anak, syempre, alam mo yon, lumaki sila na nasusunod yung luho nila, ganyan. Tapos namatay yung padre de pamilya. So ngayon, medyo nagkakapakapa ngayon yung mga Okay. naiwan kung paano. Kaya, alam mo, ang nakita ko sa kanila, dahil nga mayaman sila, parang wala silang pangarap sa buhay. Okay. Kumbaga kung nasaan at kung paano sila, nung buhay pa yung tatay nila, ganun na lang sila. Oh. Hindi talaga sila nag-level up hindi ko naman sinabi na wala talaga silang direksyon, no? Pero kung nasan sila, sapat na sa kanila yun. Kung anong ginagawa nila, ngayon, okay na sa kanila Yung yun. nakasanayan. Kumbaga hindi nila pinangarap na gusto kong tumira sa ganito, gusto kong pumunta sa ganito, 'di ba? Minsan okay din eh na gustuhin mo na umalis doon sa area mo, yung sa safe zone mo para magkaroon ka ng kahit pa paano level up, ganyan. Importante din yun. Actually, oo. Diba? Kasi ako kung hindi ako mag-step up sa comfort zone ko, no? Ay nako, Step out pala, nag-step step out, oo. Doon sa comfort zone ko, no? Andun lang ako sa bahay ngayon. Diba? Diba? Kasi ito mo, hindi ko ma-experience yung gantong kahirap na buhay kapag independent ka na. Alam mo, kailangan mo maglinis ng bahay, kailangan mo maintain bahay mo, di ba? Totoo. Pag hindi mo na maintain yan, madudumihan, magkakaroon ng mga agiw, mga kung Totoo. ano-anong dust, di ba? Sabihin natin, mas worse, magkakaroon pa ng surot yung kama mo. Wag naman. Diba? Wag naman sana. Sakit yun. Hindi ka magiging naiya for today's video. Diba? So, yun. So, kung hindi mo i-maintain yung ganun ba, yung sarili mo, kung hindi ka mag-step out sa comfort Oo. zone mo, no? So, paano ka na lang? Importante yun. Oh, yung, paano? Oo. Kapag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, ano gagawin mo? Siyempre, bubukod ka na niyan, di ba? Alangan naman, nandun ka pa na sa poder ng nanay mo kapag may pamilya ka na. Diba? Hindi. Yun. So, yun yung very, very important. Yung magkaroon ka ng something to look forward to in the future. Yung hindi yung nasanay kayo na ganito lang yung nakasanayan ng pamilya ninyo, yan na yan forever. I mean, okay na i-keep yung culture, ganyan. Para kahit papaano may tatak, halimbawa, Ancanan, yung mga ganyan, Ancanan yan eh, gawain ng lahi natin, or Villanueva. Ganyan yung ginagawa ng lahi natin, ng pamilya natin. Pero paminsan-minsan, hindi naman masama na may gustuhin kang more, 'di ba? Tama. To want more, more than kung anong nakasanayan ninyo sa pamilya ninyo. Minsan kasi natatakot sila mag-risk talaga eh. True. Natatakot sila na mag-take ng mga chances, di ba? Naisip nila kagad na mag-fail kagad sila. Napaghihinaan ng loob. Panghinaan. Oo, kaya naman kung kayo napaghihinaan ng loob, no, mag-step out dyan sa comfort zone nyo. Kung ako nga kinaya ko, kayo pa kaya? Di ba? True. Ako na, sabihin natin, may pagkatamad, no? Kahit pa paano naman. Pero, ayun, kinaya ko pa rin naman. So, ako kinaya ko, kayo rin naman kaya. Si Lindsay, di ba? Kaya yan. O, si Lindsay, nag-step out siya sa comfort zone niya. O, Uy, anong promise? Kaya. Ang dami kong kwento na, baka maiyak kayo. Promise, hindi nyo kakayanin. Pag kinuwento ko pa, naku, sige bukas na lang natin ikwento. Pero ito, mag-step out tayo sa ating comfort zone. Boto nyo po ako sa actually, VP oo. China. Balita ako, nangungunang ang DJ Naku, Lindsay. malayo pa yung butuhan, baka mamaya. O, hindi, yan? panalo ka na niyan. O. Ay, Diyos ko po, wag tayo magpakakampante. Ang hindi bumoto kay DJ Lindsay, tutubuan ng pulugo sa esophagus, ha? Uy, grabe naman. Pero hindi totoo yan. Boto nyo po kami, Energy FM, Best FM Radio Station, Papa Jackson, Best Male, Best Female DJ, si Lindsay. Boto nyo po. Tapos syempre, Carjack, iboto nyo rin. Nandiyan sila eh, podcast. Pero malaga, boto niyo si Lindsay. Oo,
thank you and Energy FM. Tapos syempre. kapag nanalo ka, manlilibre ka, ha? Sige. Yan, gusto ko yan. Huwag mo masyadong lakas kasi baka marinig ng ibang DJ. Hindi, manlilibre si Lindsay pag nanalo. Nakakaloka. Hintayin Hindi ko nga, na yan. punta kayo sa VP Choice Awards. Ano ba yung paano mapumoto? Basta doon sa... Basta VP Choice Awards. Website na yun. Pag sinerch nyo naman yan sa Google, makikita nyo yan di ba? True. Best Female Radio DJ ba? Oo. Ayun, search nyo yun, tapos click nyo yung first link, tapos ida-direct na kayo nun sa link mismo ng botohan. Oo, tsaka i-share nyo po yung Reels. Kasi isa yun sa paraan para magkaroon ng boto. Yung nominee. Okay. I-share mo yung Reels. O yan, i-share nyo na, bumoto na kayo ha. DJ Lindsay, ang mukha po niya, ganyan po kaganda. Di ba? Anong ginagawa natin? Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy, ang best female radio DJ of the year. Huli na natin yan. Uy, nakakaloka DJ ka. Lindsay, para sa programang Lihim ng Lihim. And of course, nakasama mo't nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay makakasama nyo or hindi naman kaya pwede nyong i-stalk sa lahat ng kanya social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Okay? Okay. For the meantime, magbalik-tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.